Sa pagkakataong ito ay dadalhin tayo sa Japan sa isang kaso na yumanig sa buong bansa kung saan isang demonyo sa anyo ng tao ang winasak ang buhay ng isang inosenteng bata at winasak ang pamilya niya sa paraan na hindi mo mailalarawan. Isang kwento ng krimen, kasamaan at sakit na magpapaigting ng inyong nerbiyos mula sa simula hanggang dulo. Sa hapon ng ika-17 ng Nobyembre 2004, ang tahimik na lungsod ng Nara, Japan ay natakpan ng dilim ng pauwi si Shigeki Ariyama matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho at sa halip na masalubong ng karaniwang masiglang tawa. Sinalubong siya ng nanginginig at desperadong boses ng kanyang asawa na si Kuroki Ariyama na naghatid ng masakit na balita na ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Kaede ay nawala ng walang bakas. Nagsimula ang lahat noong Miyerkules ng hapon nang matapos ang klase sa Tomyo Elementary School bandang 1:30 ng hapon. Naglakad si Kaede sa pamilyar niyang daan pauwi at 10 minuto matapos nito, tumawag si Kuroki upang alamin kung nasaan daan na ba ang kanyang anak. Tumunog ang malinaw na boses ni Kaede sa kabilang linya at sinabing, "Nasa daan na ako, Mama." Ngunit iyon na ang huling salitang narinig ng ina mula sa kanyang minamahal na anak. Habang tumatagal ang oras, hindi pa lumilitaw ang pamilyar na maliit na anyo ni Kaede at ang karaniwang 10 minutong lakad pa uwi ay umabot na sa 20 hanggang sa maging 30 minuto. Nang lumampas na ang orasan sa 2:00 ng hapon, hindi na napigilan ni Kuroki ang kanyang pag-aalala kaya't muling tinawagan ang numero ng anak. Ngunit sa halip ng matamis na boses, tanging walang tigil na tunog ng busy signal ang narinig at patay na pala ang telepono. Bandang 2:30 ng hapon, muling nagbigay ng pag-asa nang bumalik sa linya ang telepono ni Kaede at ipinakita ng lokasyon na ito ay nasa isang malapit na parke. Ngunit panandalian lamang ang kagalakan nang mapagtanto ni Kuroki na kahit bukas ang telepono, hindi pa rin niya makontak ang anak at tuloy-tuloy na tumunog ang telepono sa kawalan at unti-unting nagpawis ang noo ng ina dahil sa takot. Lalong lumakas ang kanyang pakiramdam ng pangamba kaya't hindi na siya nakapaghintay. Lumabas si Kuroki at humingi ng tulong sa mga kapitbahay upang maghanap kasama sa rutang araw-araw na tinatahak ni Kaede. Sinuri ang bawat kanto, bawat puno at bawat posibleng bakas ng maliit na paa. Umabot ang paghahanap hanggang paaralan kung saan kinumpirma ng mga guro na hindi pa nila nakita si Kaede makalipas ang dismissal. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, pagod na si Kuroki mula sa paghahanap sa lahat ng posibleng puntahan ng anak, mula sa pamilyar na candy shop, paboritong palaruan, maliit na eskinita, hanggang sa mga pampublikong parke. Ngunit tila naglaho ang maliit na anyo ni Kaede sa hangin. Bandang 6:45 ng hapon, sa mabigat na damdamin at nanginginig na mga binti, kinailangan ng mag-asawang Shigeki na gawin ang pinakamasakit na desisyon na iulat ang pagkawala ng anak sa Nara West Police Station. Habang pinipilit ni Shigeki na manatiling kalmado upang aliwin ang asawa na nalulunod sa kawalang pag-asa, patuloy siyang naghanap na may bahagyang pag-asa na baka naglalaro lamang si Kaede at nawala sa oras at agad ding tatakbo pa uwi. Ngunit mahigit 1 oras lamang, bandang 8:04 ng gabi, tumunog ang telepono sa bahay na nalunod sa dilim at nakita ni Kuroki na namumugto ang mga mata sa pag-iyak ang pangalan ng kanyang anak sa screen na nagbigay ng huling kislap ng pag-asa. Nang buksan niya ang mensahe, bumagsak ang mundo sa kanyang harapan. Sa halip na masayang tawa o inosenteng paghingi ng paumanhin, isang nakakatakot na larawan at malamig na mensahe ang nagpakita. Isang malabong larawan ni Kaede na nakahiga ng walang galaw sa sahig ng isang estrangherong silid at ang maliit na katawan ay walang taklob at nasa kakaibang posisyon na hindi matukoy kung buhay o patay. Kasunod nito
ang malupit na mensahe na tumusok sa puso ng ina na sinabing, "Your daughter has been received." Isang sigaw ng bighati ang sumabog kay Kiroki habang tumakbo si Shigeki at nang makita ang nasa screen, sumiklab ang galit na parang impyerno. Kinuha niya ang telepono at mabilis na tumawag pabalik, ngunit ang walang tigil na busy signal ay parang hampas ng martilyo sa kanyang ulo. Habang umiiyak at puno ng galit, sinabi ni Shigeki na ibibigay niya ang anumang pera at gagawin ang anumang hiling. Basta't huwag lang saktan ang kanyang anak, ngunit sa kabila ng masakit na pakiusap, tanging katahimikan lamang ang sumagot. Lumipas ang 4 na oras na tila isang siglo para sa pamilyang Ariyama hanggang eksaktong 12:05 ng madaling araw nang tumawag ang pulis na tuluyang pumutol sa desperadong katahimikan. Sinabing may nakakita ng katawan ng bata sa drainage ditch sa gilid ng Gemaday Road sa Higuri Town na halos 6 na milya mula sa kanilang bahay. Para kay Shigeki, tila tumigil ang kanyang puso sa balitang iyon, ngunit mahigpit pa rin niyang niyakap ang nanginginig na asawa at agad na pumunta sa lugar kasama ang pulis. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng police car, ang tanawing nakita nila ay parang hindi kapanipaniwala. Sa mababaw na kanal sa tabi ng kalsada, nakahiga ang maliit na katawan na nakataob, nakaharap sa maalikabok na tubig, nakasuot ng basang cream-colored na damit at ang hubad ng mga paa ay namumutla sa lamig ng hating gabi. Nang maingat, nabuhati ng pulis ang bata. Natuklasan nilang tuluyang nanigas na ang katawan. Ngunit ang pinaka nakakakilabot na bagay na nagpatigil kahit sa pinaka batikang pulis ay ang mukha ni Kaide. Halos lahat ng ngipin ay nawawala. Anong kasamaan ang nangyari sa inosenteng batang ito? Ipinakita ng crime scene examination ang mas masakit na misteryo. Sa damit ni Kaide ay natagpuan ng mga forensic expert ang 2 magkaibang uri ng buhok na hindi kanya at agad itong ipinadala para sa DNA testing. Habang umiiyak, naalala ni Kiroki na noong umaga, masayang sinuot ni Kaide ang kanyang backpack, dala ang telepono, suot ang sapatos at mainit na sweater. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay naglaho ng walang bakas at ipinakita ng autopsy report na bago mamatay. Tiniis ni Kaide ang malupit na pang-aabuso at tinukoy ng ulat ang sanhi ng pagkamatay bilang pagkalunod, ngunit walang maruming tubig sa kanyang baga. Bagkus ay malinis na tubig mula sa gripo ang natagpuan na nangangahulugang itinapon lamang ng salarin ang katawan sa kanal at hindi ito ang aktwal na lugar ng krimen. Agad sa madaling araw ng 18 ng Nobyembre, itinatag ng Nara West Police Station ang isang espesyal na investigative team upang tuklasin ang salarin ng karumal-dumal na krimen at agad na lumitaw sa isip ng mga investigador ang unang tanong. Sino ang may dahilan upang sakta ng inosenteng bata sa ganitong brutal na paraan? Posible ba itong isang krimen ng paghihiganti? Sinimulan ng pulis ang investigasyon sa hypothesis na ito, ngunit mabilis na nauwi sa dead end. Samantalang sina Shigeki at Kiroki na may mga mata na namumugto sa lungkot ay sinikap na alalahanin ang bawat mukha at bawat tao na kanilang nakilala sapagkat ang kanilang pamilya ay laging namuhay ng maayos, harmonious at walang iniwang matinding galit sa kahit kanino. At maging ang paaralan ay kinumpirma ng mga guro na si Kaide ay isang mabait at mahinahong bata na hindi kailanman nagkaroon ng alitan o nakagulo sa iba. Kaya nang hindi kilala ng pamilya ang salarin, lalong naging masalimuot at mahirap ang investigasyon. Agad naman na inilunsad ng investigative team ang isang masusing operasyon sa pagsubaybay kung saan kinolekta nila ang bawat frame mula sa surveillance cameras sa rutang tinatahak ni Kaide papuntang paaralan. Habang ini-interview ang bawat tahanan sa paligid, natuklasan nila ang unang bakas. Ipinakita sa footage na bandang hapon ng 17, may sasakyan na lumapit sa lugar kung saan naglalakad si Kaide at hindi naglaon. Ipinakita sa malabong imahe na sumakay ang bata sa sasakyan.
Dahil malayo ang kamera at mahina ang kalidad ng larawan, naging malaking hamon sa mga investigador ang matukoy kahit ang kulay ng sasakyan. Ngunit sa kabutihang palad, dalawang mag-aaral sa elementarya ang naging mahalagang saksi at kanilang kinumpirma na nakita nilang sumakay si Kaide sa isang puting kotse. At lalong pinalakas ang testimonya na ito ng isang magulang ng mga estudyante ang nakakita rin ng isang batang babae na kahawig ni Kaide na sumakay sa parehong puting kotse noong hapon ng trahedya. Gayunpaman, mabilis na naranasan ng investigador ang unang suliranin nang lumitaw ang magkakasalungat na impormasyon. Matapos tukuyin ang bakas tungkol sa puting kotse, nakatanggap ang pulisya ng kabaligtaran na testimonya sapagkat may ibang saksi na nagsabing nakita nila ang sospek na nagmamaneho ng itim o madilim na asul na sedan. At ang kontradiksyon na ito ay nagdulot ng matinding sakit sa ulo sa investigative team. Kaya matapos ang maraming pagpupulong at pagsusuri sa bilang at kredibilidad ng mga saksi, napagpasyahan ng pulisya na may mas katotohanan ang testimonya tungkol sa puting kotse at itinutok ang lahat ng resources sa pagsubaybay sa mga kahinahinalang puting kotse sa lugar. Agad na inilunsad ang malawakang manhunt at dose-dosenang pulis ang nakapwesto sa paligid at nagtatag ng checkpoints upang inspeksyonin ang bawat sasakyang dumaraan at tumagal ang interogasyon mula umaga hanggang gabi. Mula isang araw hanggang sa susunod, ngunit lumipas ang isang linggo nang walang resulta. At kahit na-mobilize na ang 170 pulis, nananatiling balot sa makapal na ulap ng misteryo ang investigasyon. Habang sa bawat araw ay unti-unting humina ang pag-asa na matunton ang salarin at tumaas naman ang presyon mula sa publiko at pamilya ng biktima. Nagsimulang magtanong ang mga investigador kung tama ba ang kanilang direksyon mula sa simula nang lumabas ang resulta ng DNA test sa 2 hibla ng buhok sa damit ni Kaide. Ipinakita ng ulat na ang isa ay mula sa blood type B at ang isa naman ay mula sa blood type AB na wala sa kanila ang pagmamay-ari ni Kaide. Ang tuklas na ito ay parang bagong isang sinag ng liwanag na nagbigay daan sa hypothesis ng pulis na maaaring hindi isa kundi 2 salarin ang nagtulungan at sabay na gumawa ng krimen. Dahil sa bagong hypothesis, pinalawak ang investigasyon sa ibang direksyon ngunit linggo-linggo at buwan-buwan. Kahit patuloy na pinalawak ang search scope at binago ang taktika, wala pa rin silang resultang nakamtan. Sa panahong iyon, kumalat sa buong Japan ang balita ng kaso na parang bagyong impormasyon. Patuloy ang lahat ng media mula sa morning news hanggang late night current affairs at ang inosenteng mukha ni Kaide ay lumitaw sa anumang sulok, sa TV, sa pahayagan at sa mga missing person poster sa kanto ng mga kalye na nagdulot ng takot at pangamba sa lungsod ng Nara na dati ay tahimik. Nagsimulang baguhin ng mga magulang ang kanilang pang-araw-araw na routine. Mas mahigpit nilang sinamahan ang mga anak at hindi na iniwan na maglakad papuntang paaralan mag-isa. At lahat ay nagtatanong kung ang salarin ay nananatiling nakatago sa lungsod. Hindi lang sila tumigil sa simpleng pag-uulat ng balita at nagsalita rin ang mga eksperto sa psikolohiya at kriminolohiya upang magsagawa ng analysis at nagtulungan upang bumuo ng psychological profile ng suspect. Batay sa ipinakitang kilos kung saan isang detalye ang pumukaw ng pansin. Kinidnap si Kaide, ngunit walang ransom demand at sa huli ay brutal na pinaslang. Tinukoy ng mga eksperto na mataas ang posibilidad na pedophile ang salarin. Mga kriminal na ang pagpatay o pang-aabuso sa bata ay tinatawag na claiming a life at malinaw ang ebidensya sa malamig na mensaheng "Your daughter has been received." Ngunit habang humahaba ang investigasyon ng walang breakthrough, unti-unting humina ang atensyon ng publiko at lumipat ang media sa ibang balita. Pagkalipas ng 1 buwan, kahit na naubos na ng pulisya at ng pamilya ni Kaide ang lahat ng paraan at direksyon ng investigasyon, nalugmok sa matinding pighati ang pamilya Ariyama habang naramdaman ng pulis ang dead end. Ngunit
Tulad ng kidlat, noong ika-14 ng Disyembre, tumunog muli ang telepono ni Kiroki at ang mensahe ay mula sa telepono ni Kaide. Tumibok ang puso ng ina nang buksan ang mensahe ngunit muling bumagsak sa impyerno. Maikli ngunit malisyosong linya ang lumabas. The little sister is next, kasabay ng karagdagang larawan ni Kaide, mga imahe na hindi kayang tiisin ng magulang. Ang provocative at malisyosong mensahe ay parang alon ng galit na kumalat sa buong Nara West Police Station at ang mga masiglang mukha ng investigador ay sumiklab sa puot, determinadong hindi hayaang hamakin ng salarin ang hustisya. Agad na inilunsad ang technical team upang suriin ang phone signal at mula sa data ng signal towers, nabuo ang activity pattern ng salarin. Ipinapakita na ang unang mensahe ay galing sa paligid ng Higori Odo Town at ang pangalawa mula sa malapit sa Koriyama at Kamimaki Towns, isang mahalagang bakas upang paliitin ang search area. Inilunsad ang malawakang operasyon na may hindi pangkaraniwang kasigasigan at daan-daang pulis ang hinati sa maliliit na grupo upang magsagawa ng masusing house-to-house interviews. Nagtiyagang nagtanong sa bawat tahanan para sa kahit pinakamaliit na bakas na maaaring magturo sa salarin. At bilang gantimpala sa kanilang pagtitiyaga sa isang maliit na snack shop sa lugar, natagpuan ang isang mahalagang breakthrough. Inalala ng may-ari ng shop ang isang kakaibang insidente ilang araw matapos mawala si Kaide nang may dumating na customer na nagpakita ng larawan ng batang babae na hubad at nasa nakakahiyang kalagayan at paulit-ulit itong ipinagmamalaki sa telepono. Bagamat nakaramdam ng hindi komportable ang may-ari, hindi siya naglakas loob na magsalita. Napansin niyang ang customer ay isang regular na nagngangalang Kaoru Kobayashi at ang impormasyon na ito ay agad na tumama sa pulisya. Kung normal lang ang mga larawan ni Kaide sa media, paano nakakuha si Kaoru ng mga eksklusibong larawan? Unti-unti ay lumitaw ang posibilidad na natagpuan na nila ang salarin. Agad na inilunsad ng investigative team ang masusing pagsubaybay kay Kaoru na nagtatrabaho bilang delivery person sa lokal na pahayagan sa Nara County. Nang beripikahin ang impormasyon sa opisina ng pahayagan, lumabas na noong ika-17 ng Nobyembre, ang mismong araw na nawala si Kaide. Humiling si Kaoru ng leave at wala siyang alibay sa oras na iyon at walang nakasaksi sa kanya sa ibang lugar. Sa masusing pagsusuri sa nakaraan ni Kaoru, lumabas ang mga dating kaso ng panlilinlang at harassment at ang kombinasyon ng kanyang karakter, nakaraan at pagkakataon ang naglagay sa kanya bilang pangunahing sospek. Kaya noong ika-30 ng Disyembre, matapos suriin ang lahat ng ebidensya, nagdesisyon ang pulisya na arestuhin si Kaoru at handa na sa isang raid na maaaring magbunyag ng kakilakilabot na katotohanan. Ngunit wala silang maihahandang sapat para sa kanilang masisilayan. Nang mabuksan ang pinto ni Kaoru, pati ang mga pinakabatikang pulis ay labis na nagulat. Ang maliit na bahay ay parang museo ng krimen. Natagpuan nila ang telepono ni Kaide na may paboritong pink case, ang maliit na sapatos niya, ang mainit na sweater na isinuot niya noong umaga na iyon, ang backpack na puno ng notebook at lapis, at ang lunch bag na malinaw na may marka ng pangalan niya na maingat na isinulat ng ina, at lahat ay nakakalat ng walang ayos. Ngunit ang mas kakilakilabot ay susunod pa lamang. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, natuklasan ng pulis ang halos 100 videotapes at humigit kumulang 50 magazine at nang silipin ang nilalaman. Napagtanto nilang halos lahat ay pedophile material. Nang buksan ang aparador ni Kaoru, napuno ito ng mga pambabaeng underwear na halos 100 set na nakasabit. At sa prominente nitong lugar ay isang human-shaped na manika na nakasuot ng blue school swimsuit sa labas, ngunit puno ng pambabaeng panloob sa loob. Ang bahay na ito ay parang tirahan ng isang demonyo. Sa harap ng hindi mapapasubali ang ebidensya,
Tuluyan na hindi nakatanggi si Kobayashi Kaoru sa kanyang krimen. Sa malamig na ekspresyon, inumpisahan niyang ikwento ang buong katotohanan ng kakilakilabot na krimen. Ayon sa kanyang salaysay, matapos siyang mag-leave sa trabaho noong 17 ng Nobyembre, umiram siya ng isang lumang berdeng Toyota Corolla mula sa isang kaibigan. Mahalaga ang detalyeng ito sapagkat ipinaliwanag nito kung bakit nahirapan ang unang investigasyon na tukuyin ang tamang sasakyan. Dahil sa malayong kuha ng CCTV at mahinang kalidad ng video, hindi malinaw ang kulay ng kotse. Dagdag pa rito, ang pahayag ng dalawang batang nagsabing puting sasakyan ang nakita nila ay hindi sinasadyang nagpalayo sa investigasyon mula sa berdeng Toyota na kanyang minamaneho. Sa usapin naman ng dalawang magkaibang hibla ng buhok na natagpuan sa damit ni Kaide. Una itong nagbigay hinala na maaaring dalawa ang salarin, ngunit lumabas sa pag-amin ni Kaoru na siya ay mag-isang nakatira. Posibleng ang ikalawang hibla ng buhok ay dumikit sa damit ng bata habang dinadala niya ito papunta sa sasakyan o mula sa ibang maruruming bagay sa loob ng kotse. Bandang 10:00 ng umaga noong araw ng insidente, umalis si Kaoru sa kanyang tirahan sa Sangot Town sa Nara na may malinaw na masamang layunin. Nagmaneho siya patungong Taishido sa Yao City, Osaka Prefecture, sa paniniwalang mas madali siyang makakahanap doon ng target. Sa loob ng 2 oras, naglibot siya sa paghahanap ng batang nag-iisa at walang kasama, ngunit wala siyang nakitang pagkakataon. Bandang 1:00 ng hapon, umuwi siya sa Nara upang mananghalian. Pagkatapos kumain, muli siyang nagmaneho at naghanap sa loob ng lungsod. Doon niya nakita si Kaide na naglalakad mag-isa habang kausap sa telepono ang kanyang ina at sinasabing pauwi na siya. Sa halip na makaramdam ng awa, umiral ang masamang hangarin ni Kaoru. Mabilis niyang inikot ang sasakyan at sinundan ang bata. Sa pamamagitan ng maamong pananalita, inalok niya itong ihatid. Sinabing pareho lang sila ng direksyon na pupuntahan at inaya itong sumakay siya sa kotse at siya ay ihahatid. Iyon ang huling pakikipag-ugnayan ni Kaide sa labas ng mundo bago siya tuluyang makapasok sa mapanganib na sitwasyon. Pagsakay ng bata, gumawa si Kaoru ng dahilan na kailangan muna niyang dumaan sa bahay upang kumuha ng isang bagay para sa kanyang ama. Sa kawalan ng pagdududa, sumama si Kaide at pagdating sa bahay, pinaupo niya ang bata sa mesa at sinabing maghintay sandali habang siya ay naghahanda ng ilang bagay. Masunuri namang inilabas ni Kaide ang kanyang math homework at nagsimulang magsagot. Habang abala ang bata, sinimulan ni Kaoru ang kanyang paglabag sa tiwala at kaligtasan nito. Samantala, lumipas ang oras at nag-2:00 na ng hapon. Nais na ng bata na umuwi. Dito, nagsimula ang matinding paglalaban sa isip ni Kaoru. Ayaw niyang pakawalan ang bata, ngunit natatakot siyang baka magsumbong ito. Sa huli, pinili niyang ituloy ang kanyang masamang balak. Ginamit niya ang dahilan na marumi ang kamay at tuhod ni Kaide at dinala ito sa banyo upang paliguan. Pagkatapos maligo, inosenteng ipinagmalaki pa ng bata na kaya niyang magpigil ng hininga sa ilalim ng tubig ng matagal. Hindi niya alam na ang simpleng pahayag na iyon ay magiging bahagi ng trahedya. Habang nagaganap ang insidente, umiyak ang bata at nagsimulang matakot si Kaoru na marinig ang ingay, kaya't mariin niyang itinulak ang ulo at likod ng bata sa tubig. Lumipas ang 5 minuto. Unti-unting tumahimik ang paligid at nang alisin niya ang kanyang kamay, wala nang galaw ang bata. Sa halip na pagsisisi, ang unang pumasok sa isip ni Kaoru ay kung paano makakaiwas sa parusa. Agad siyang nagbihis at nagpunta sa kanyang pinagtatrabahuhan upang lumikha ng presensya at magmukhang normal ang kanyang araw. Pagkatapos ay kumain siya sa isang pamilyar na restaurant at nakipag-usap ng maayos sa mga staff, isang pagtatangkang bumuo ng alibay. Pagsapit ng gabi at pagbalik niya sa bahay,
Muli siyang nagkaroon ng mapanganib na pag-iisip. At dahil matigas na ang katawan ng bata, kumuha siya ng martilyo at isa-isang pinukpok ang mga ngipin nito. Ito ang dahilan kung bakit halos wala ng ngipin si Kaide nang siya ay matagpuan. Bandang 8:00 ng gabi, kinunan niya ng litrato ang katawan ng bata at ipinadala ito sa kanyang ina. Nang tanungin siya kung bakit niya ito ginawa, malamig ang kanyang sagot at sinabing gusto niya lang ipaalam sa kanila ang resulta. Bandang 9:40 ng gabi, binihisa niya ang bata at dinala ang katawan sa sasakyan. Nagmaneho siya patungo sa isang liblib na lugar at itinapon ito sa drainage ditch sa gilid ng kalsada. Sa mga sumunod na araw, pinanood niya sa telebisyon ang balita tungkol sa investigasyon at ayon sa kanyang pahayag, tila nakaramdam pa siya ng kakaibang kasiyahan sa pagmasid sa paghahanap ng pulisya. Nang humina ang atensyon ng media, muli siyang nagpadala ng mensahe noong 14 ng Disyembre upang muling painitin ang kaso. Ipinakita pa niya ang mga larawan sa isang tindahan ng merienda na malinaw na naghahanap ng atensyon. Sa kulungan, nang tanungin siya ng kanyang abogado tungkol sa pinakamasakit na karanasan sa kanyang buhay, sinabi niya na noong hindi siya pinansin ng buong klase ay pakiramdam niya na hindi siya umiiral. Matapos maaresto, malawakang iniulat ng media sa Japan ang kaso at naging sentro ito ng debate kung dapat bang patawan ng parusang kamatayan ang isang salarin sa ganitong uri ng krimen. Noong 18 ng Abril 2005, sa unang paglilitis, tumanggi si Kaoru na ipagtanggol ang sarili at humiling pa siya na siya ay hatulan ng kamatayan. Gayunpaman, hindi pa rin niya ipinaliwanag ang kanyang motibo at hindi rin siya humingi ng paumanhin sa pamilya ng bata. Si Kaoru ay ipinanganak noong Nobyembre 1968 sa Osaka Prefecture. May 2 pa siyang nakababatang kapatid at madalas umanong malasing ang kanyang ama at gumamit ng karahasan sa loob ng tahanan. Bilang panganay, madalas siyang napagbubuntunan ng galit at sa paaralan naman dahil mahina ang kanyang kaliwang mata at kailangan niyang dulingin upang makakita ng malinaw. Madalas din siyang pagtawanan at iwasan ng mga kaklase. Sa murang edad pa lamang ay nagsimula na siyang magnakaw sa mga tindahan at sa kanyang pagkabata, ang kanyang ina lamang ang nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Sa kasamaang palad, noong nasa 4 na baitang si Kaoru, namatay ang kanyang ina habang nanganganak sa kanilang 3 magkakapatid. Mula noon, lalo siyang naging sarado at hiwalay sa iba at sa ilalim ng marahas na pagpapalaki ng kanyang ama. Mas naging madalas ang kanyang pagnanakaw at paninigarilyo. Pagsapit ng middle school, pinalaya siya ng kanyang ama upang magtrabaho ng part-time at kumita ng pera. Naging tagapaghatid siya ng diaryo at kumita ng humigit kumulang 70,000 yen bawat buwan, humigit kumulang 28,000 pesos. Ngunit 50,000 yen o 20,000 pesos dito ay kailangan niyang ibigay sa kanyang ama. Noong high school, nakisalamuha siya sa mga kabataang sangkot sa pagnanakaw at iba pang krimen. Madalas silang magsama-sama upang kumain, uminom, magsugal at manood ng mga material na hindi angkop. Noong 11 baitang matapos manood ng mga kaugnay na video, nagsimula umanong mabuo sa kanyang isip ang mapanganib na pagnanasa laban sa maliliit na batang babae, isang pag-iisip na hindi na niya nakontrol pagkatapos nito. Habang nag-aaral pa, naaresto siya dahil sa pagnanakaw at pagkatapos ng graduation. Sa edad na 21, siya ay nagtrabaho sa isang pahayagan ngunit nahatulan ng 2 taon dahil sa pagbabanta sa 2 batang babae bagamat nasuspindi ang sintensya. Makaraan lamang ang mahigit 1 taon sa edad na 22, muli siyang nasangkot sa krimen laban sa isang batang babae at kinasuhan ng panggagahasa. Dahil dito, binawi ang naunang suspended sentence at siya ay nakulong ng 4 na taon.
Pagkalaya niya ay pinalaya siya ng kanyang pamilya at mula noon ay nagpalipat-lipat siya ng trabaho sa iba't ibang pahayagan at karamihan ay bilang delivery personnel hanggang sa dumating ang ika-17 ng Nobyembre 2004, ang araw na ginugol niya sa paghahanap ng batang mabibiktima. Matapos maglibot sa Osaka at walang makitang target, bumalik siya sa Nara at doon niya nakita si Kaide na nag-iisa. Sa loob ng mahigit 10 taon bago ang insidenteng iyon, walang nakakatiyak kung may iba pa ba siyang naging biktima. Matapos ang unang paglilitis noong 2005, isinailalim siya sa medical na pagsusuri at lumabas na siya ay may antisocial personality disorder at pedophilia. Dahil dito, ipinagpaliban ang paglilitis at sa unang 6 na pagdinig, hindi siya nagpakita ng pagsisisi at di na walang pakialam sa mga nangyayari. Noong ika-6 na pagdinig noong ika-27 ng Marso 2006, tahasan niyang sinabi na ang paulit-ulit na paglilitis na ito ay isang palabas lamang at gusto niya ang parusang kamatayan. Ayon sa isang clinical psychologist na dumalo sa paglilitis, maaaring ang kanyang paglaki sa marahas at malamig na kapaligiran ang nagtulak sa kanya na magkaroon ng galit sa lipunan at tingnan ang sarili bilang biktima. Pakiramdam niyang wala siyang masasandalan at maaaring nakita niya ang kamatayan bilang paraan ng pagtakas sa realidad. Noong ika-26 ng Setyembre 2006, pasya ang mga hukom na wala siyang kakayahang magbago at hinatulan siya ng kamatayan. Habang binabasa ang hatol, nakaupo lamang siya sa upuan ng akusado, nakayukom ang mga kamao at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tungkol naman sa motibo, may mga nagsasabing maaaring nakaapekto ang maagang pagkamatay ng kanyang ina at ang sunod-sunod na kabiguang naranasan niya sa buhay. Posible raw na nang makita niya si Kaide na masayang nakikipag-usap sa kanyang ina, nakaramdam siya ng inggit at pagnanais na sirain ang ganong ugnayan, kaya paulit-ulit siyang nagpapadala ng mga larawan sa ina ng bata. May iba namang naniniwala na nakita lamang niya ang isang batang nag-iisa at itinuturing itong madaling target.